Sa Ebanghelyo ni Juan, isinalalarawan ni Juan na si Jesus ang puno ng ubas, na kung saan napakahalaga na ang tao ay nananatili kay Jesus upang ang tao ay mamunga ng kabutihang paggawa. Sa literal na pag-unawa, tunay ang isang sanga kapag ito ay naputol o napahiwalay ito sa kanyang puno na kanyang pinagkakapitan. Ito ay matutuyot at mamamatay, at kailanman ito'y hindi na mamumunga. Subalit kung ito'y patuloy na nakakapit, ito ay patuloy na mabubuhay, lalago at mamumunga. Ang puno ang siyang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng sanga upang ito'y maging matibay at lumago. Ang ipinapahayag ng Ebanghelyo sa araw na ito ay may tatlong bagay na maaari tayong pansinin. Ang una dito, si Jesus ang puno ng ubas. Tulad ng kanyang inalimbawa na ang puno ang nagbibigay ng pangangailangan ng sanga upang ito'y manatiling buhay, at sa pamamagitan ng puno makapapumunga ang isang sanga. Subalit kung ito'y nakahiwalay, hindi nga makapamunga ang sanga at tuluyan itong mamamatay. Ang pangalawa dito ay ang Diyos ang siyang tagapangalaga. Kapag ang isang tagapangalaga ng isang puno o halaman ay isang mahusay na tagapangalaga, mapapanatili niyang buhay ang isang puno. Lagi niya itong binabantayan at minamasid kung ano ang pangangailangan ng isang puno. Patuloy ang kanyang pagdidilig dito, pangangalaga, at tinatanggalan niya ng mga hindi mabubuting sanga upang mapanatili na nasa maayos ang puno. Sinabi ni Jesus na siya ang puno ng ubas at ang Diyos ang tagapangalaga niya. Kaya naman si Jesus ay nananatiling maayos, sagana at buhay dahil sa ang tagapangalaga niya ay ang Diyos. Pinapanatili na maganda, kaya naman tinatanggal ng Ama ang mga sangang hindi maganda, lalo na ang mga sangang hindi namumunga. Ang pangatlo dito ay ang mga mananampalataya, na siya ang sanga. Sinabi ni Jesus sa verse 5 ng chapter 15 ng Juan, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Kung nais natin na tayo ay makapagpamunga, dapat ay patuloy tayong nananatili kay Jesus. Ano ba ang mga bunga na dapat na makita sa atin? Sa sulat ni Apostol Pablo, ipinapaliwanag niya na may iba't ibang mga bunga ng Espiritu, at ito ang basihan na napuspos ka nga ng banal na Espiritu. Malalaman natin ang mga bagay na ito sa linggo ng pag-alaala sa pagbaba ng banal na Espiritu sa mga alagad. Kung ibabase natin naman ang mga bunga na ipinapahayag ng apat na ebanghelyo, ito ay ang pagkakaroon ng mabuting puso para sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya nga si Jesus sa kanyang buhay, nagbigay siya ng mga halimbawa sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang kapwa. Mula sa pagpapagaling sa may mga sakit, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa mga taong sinaliban nito, pagbuhay sa mga patay tulad kay Lazaro, pagbibigay ng kapanatagan sa pusong nawawalan ng pag-asa, pagtuturo ng mabubuting asal upang ang tao ay maibalik sa kanyang orihinal na pagkalikha, ang pagiging mabuti, at matulungan ang tao na mailapit sa Diyos
at kilalanin ito upang magkaroon ng buhay at kaligtasan. Ito ang mga bunga na makikita sa mga taong nananatili kay Jesus. Mga kapatid, ang tekstong ito ay pinapaunawa sa atin na magkakaroon lamang ng bunga ang isang puno kung ang kanyang mga sanga ay mabubuti. Pinapaunawa din sa atin na mahalaga na ang puno ay magkaroon siya ng mga mabubuting sanga para makapagpamunga. Kaya ni Jesus na gumawa ng bunga kahit isa lamang niya. Subalit, ang nais niya'y mangyari at maganap ang mga bagay na ito mula sa partisipasyon ng mga tao na ang kanyang mga mananampalataya. Namatay si Jesus hindi para sa kanyang ikabubuti. Namatay si Jesus para sa ikapapatawad ng tao. Hindi namatay si Jesus para magkaroon ng buhay, kung hindi namatay siya para tayong mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung paniniwalaan natin siya. Sinabi ni Jesus sa verse 6, "Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganitong mga sanga ay tinatapon, inihahagis sa apoy at nasusunog." Tayo ay mapapahamak kung hindi tayo nananatili kay Jesus. Makamit man natin ang kayamanan, ang katanyagan at ang kapangyarihan. Kung wala si Jesus sa ating buhay, wala itong kabuluhan. Walang kapayapaan sa ating mga puso. Wala ang tunay na kaligayahan. Wala ang tunay na pag-ibig. Kaya ang buhay natin ay kulang at hindi tayo magiging masaya. Mga kapatid, nais ni Jesus na patuloy tayong nakakapit sa Kanya, lalo na ngayong dumaranas tayo ng pandemya. Magiging matibay at matatag tayo sa mga panahon na ito kung tayo ay na kay Kristo. Sa ganitong panahon, inaasahan ni Jesus na magkaroon tayo ng bunga upang matulungan natin ang iba mula sa kahirapan at mula sa pusong walang kapanatagan dahil sa takot na kanilang nararanasan. Maraming mga taong napanghihinaan na ng loob dahil nakakaranas sila ng karamdaman ng COVID-19. Kaya kailangan na makapagpamunga tayo sa mga ganitong panahon upang magapi ang sakit mula sa espiritual hanggang sa sakit ng lipunan. Mga kapatid, sumainyo ang pusong patuloy na pinaghaharian ng salita ni Kristo na siyang dahilan kung bakit patuloy tayong nakakapit at nananatili kay Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.